Okay, ito. Kasama natin isang araw, hindi lang small R, big R, the biggest of R. Ito si Attorney Ruben Carranza, pinag-usapan natin. Very serious issue. Actually, ICJ, napunta yung usapan sa case ng South Africa in light of what's happening in Gaza, yung pagsali ng Bangladesh, Mexico, Chile, etc. Pero yung isang episode natin was on ICC. Now, this is where um, medyo skeptical siya sa ICC na yan. Kasi sa tingin niya, may politika din tong isang ICC at medyo skeptical din siya kay Karim Khan. Kasi I didn't know apparently si Karim Khan was defended yung isang notorious Kenyan vice president dati na ngayon presidente dun sa isang massive pogrom na nangyari sa elections nila before. So, he's quite skeptical sa ICC and even ito yung mga pronouncement ni Senator Trillanes, isang beshi mo, about the warrant of arrest in the pipelines. But of course, I understand where he's coming from. I think he's been dealing with so many issues at the international level, humanitarian issue, very depressing issue. There's still conflict in Ethiopia. Ang dami pa nangyari mga conflicts around the world. So I think it was a very sobering conversation. But Ronald, balikan natin itong issue ng ICC na ito. So BBM, being BBM, which is I've been saying all the time, ayan na naman, playing safe na naman siya. Sabi niya, we will not stop the ICC from coming in, but we will not also lift a finger to help them, which is the classic BBM way of having it both ways by not doing either way. What is your read of that? Well, tingin ko ay it's a combination of outward posturing and at the same time, no, giving himself an escape from that posturing. Plausible deniability. Kung magbago yan overnight or over time, ay pwede niyang sabihin, o hindi, sinabi ko naman na papapasukin namin sila. Diba? Parang Ronald no? Llamas yan, Pag either way, may analysis siya. Halimbawa, ang sigurado ko, habang may ganyan siyang posturing, no, ay yung kanyang mga, how do I call it? Yung kanyang mga kaibigan, na kumakausap tayo, delikado. ICC, no? Yung okay. nakausap, yung kaibigan ni BBM na nakausap nung pumasok na ICC, no? Parang inamin din naman niya na may nakapasok. 'Di ba? Ang sabi niya, we were watching them. Ibig sabihin they were here, no? They were here, no? Nakapasok. So, yung mga kumakausap, hindi niya pinigilan, no? Yung mga pupunta ron para kausapin, hindi niya pinigilan. Ibig sabihin, no? Merong great game eh. So the smaller game is happening, it's continuing, no? Behind the scenes. So, yun yung kaibahan eh. Kung alam mo yung nangyayari behind the scenes, no? Baka hindi ka masyadong skeptical, no? Tama naman kasi may political aspect din. Yes, tama naman si Ruben that the possibility na it goes a different way, nandun naman lagi yan, no? Yung ganyang possibility, no? Dahil itong mga institusyon naman na ito ay hindi immune sa politics, no? Pero meron ding mga I think sorry Ronald for cutting. I think his point really is just, like curb your enthusiasm, do not raise the expectation right away, because ICC, which is what I've been saying, they also have to do their own political calculation. They're not gonna issue warrant of arrest kung walang cooperation. May mga tanga sila, diba? They cannot also do that. So, may usapan, may negosasyon, may ganon. Yeah. I agree with that, no? Na wag mo naman masyadong taas. Pero yung nagtataas kasi ng ante, no? Ay kausap niya pareho. No? Kausap niya yung pinaka-major decision maker. Kausap din niya Trillanes. Kausap din niya, ayoko na akong banggitin. Kausap din niya yung ICC. No, ibig sabihin, alam ko na nakakausap niya yung itong dalawa. Informed naman si Senator. Kaya for now, I'm less skeptical. For now, I'm more optimistic. Diba? Yeah, like you're more leaning on something na calm rather than ay wala lang yan, madidribble lang. Dahil may konti akong freebie doon sa ginagawa, no? Doon sa at walang nagsabi na tigil na 'yan. Ako na 'yan, no? Pumunta ka na sa ibang proyekto. Wala akong alam na gano'n. May silent complicity, gano'n. Silent complicity. All hands on deck pa rin, no? Kahit meron kang public posturing based sa iyong personality as a conflict averse, 'di ba? Based dun sa binabalanse mo, no? Yun yung nakita kong kaibahan mula doon sa posisyon ng gobyerno early this year. Na totally hindi papapasukin, totally walang
Hindi naman talaga kailangan ng coordination dahil umalis na tayo eh. 'Di ba? Wala na yung bansa, wala na yung gobyerno sa ICC. Kaya pwede mo i-justify, no, na hindi naman kami talaga So magko-coordinate. that for you, Yung what kaya you're yung saying is the pumasok na ICC threshold. rito, tama rin naman yung pumasok na ICC, hindi nakipag-usap sa gobyerno. Ba't nila kakausapin yung gobyerno, eh, wala naman sila sa ICC. Kinausap nila yung mga abogado, yung mga biktima ng EJK. Yun ang kinausap nila. Tama yun. Evidentiary. Tama yun dahil yung gobyerno naman hindi ka kakausapin dahil hindi na sila miyembro eh. Pero ano yung pinakamahalaga, no? They can enter. Yun yung major na difference mula doon sa position. Without harassment, without anything. Exactly. Yeah. Ngayon may kwan dyan, may gray area. Pag pinapasok ba sila, halimbawa mag-serve ng warrant yung Interpol, no? Ay hindi ba isi-secure ng gobyerno yung peace? Hindi ba nila poprotektahan yung mga yan, no? Bahagi ba yan sa not lifting a course. finger? Yeah. Paano masisira si BBM kung may mangyari doon sa mag-i-implement ng warrant? Parang peacekeeping mission lang, yung andun ka lang, hindi ka pwede magbarel. Pero You don't lift the finger, but you're kaya nga protecting. preserving the peace. Hindi mo papayagan na may mapahamak itong mga papasok. Pinayagan mo na pumasok, ngayon, poprotektahan mo ba yung mga pumasok? Tingin ko hindi yun kasama doon sa not lift a finger, no? Yung iniisip na not lift a finger ay mas in relation doon sa legal case, no? Hindi yan trabaho ng gobyerno dahil wala na kami. Wala na kami, di ba? Pero pag pinapasok mo ito, parang nagpapasok ka ng mga turista, poprotektahan mo yung mga turista, di ba? Hindi mo papayagang i-kidnap yan, hindi mo papayagang kanyan, no, i-ransom yan, hindi mo papayagang yan ay saktan ng mga criminal elements. Hindi ko sinasabi na yung mga Duterte criminal elements, wala akong gano'n sinasabi sa Wala ka naman talaga sinasabi. wala akong sinasabing gano'n lang yun, parang halimbawa lang, no? Halimbawa lang. Okay, perfect. I think that sets the tone for final part of our discussion. SMNI naman, because that's the communications power of a certain camp, diba? Let's talk. And mukhang may indefinite suspension, which is something close to medyo pinapasara na ba? Pag-usapan natin in our final short episode. Thank you very much, Secretary Llamas.